Okay, so for today, I will start a new series. So hard coding with Bud. So this series will help traders baka gusto nilang matuto further ng coding. Well, para at least, di ba, magamit nila for their algo trading, di ba? So yun yung parang goal ng series na to. And for our very first EA, so Candle Cross yung ating isa sample, di ba? So again, this is tailor-fitted for those na mga traders na yung may mga strategies na and may mga ano na and marunong na mag-evaluate ng performance ng isang EA. So we're going to do this MT5 kasi MT4 you cannot optimize that fully. Maraming ano ang MT4 eh. Maraming glitches and everything. And MT5 is actually made for algo trading. That's why it's very, very good. So, this is first, of course, the IDE, which is dito tayo gagawa ng mga codes natin, 'di ba? Dito natin gagawin yung mga logics natin and dito natin gagawin yung mismong EA, 'di ba? To reach this, so this is called the meta editor. To reach this, you just have to go to your MT5 terminal. So when I say third terminal is this one, 'di ba? It's this one. Tapos you need to click this one, the IDE. Ito. Pagka-click mo niyan, bang, ito ang lalabas, 'di ba? Yun yung ano. So every MT5 has that. So actually MetaTrader 5 and MetaTrader in general is actually made para doon sa mga gustong mag-algo trade, 'di ba? So para at least maano mo na, makita mo na kung paano talaga to help you algo trade, and that's yun naman talaga ang future. So anyway, ang haba ng intro ko. Let's start. So the strategy now is the candle cross. So napakadali lang naman ng candle cross, 'di ba? So ang candle cross is like this one, like this one. So tanggalin natin yung isang. Ayan. So the candle cross is imagine that this is the current candle. So ito yung taas baba pa, 'di ba? Tapos ito yung signal natin to buy. So this is a bull candle going across the EMA line, which is this one. This is the EMA line. So that's a signal for us to buy, 'di ba? So I don't know if this is going to be profitable, 'di ba? Pero of course, kailangan pa natin siyang i-optimize. Pero bago natin ma-optimize, syempre kailangan nating i-translate muna siya sa isang robot para at least, 'di ba? Hindi tayo para ma-optimize natin, 'di ba? Whatever you can translate, you can backtest, and whatever you can backtest, you can improve. And kapag improve na siya according to your trading preferences, so pwede mo na siya i-deploy, 'di ba? That's the whole point of algo trading, 'di ba? So another example here, so this is a cross below naman ng EMA line. So kapag pataas, cross above, pag bababa, cross below, 'di ba? So yun yung parang ano doon. So okay, ito, it's a cross above. So the open is below the EMA line and the close is above the EMA line, di ba? Pagbalik ta rin naman natin, kapag cross below naman, the open, di ba? Pag red candle, it's open, di ba? Is above the EMA line, and kapag close, it's below the EMA line na. So, ayan. So, napakadali lang naman tong strategy nito. And napili ko siya kasi medyo common siya and madalas siyang ginagamit ng mga tao. So, ito, I hope this will help you. So, just follow the codes that I'm going to and if you want the codes, the Discord is nasa Discord namin siya. So, ayun. So, first ang gagawin natin is dito. So, let's create a EA. So, para makapag-create ng EA ng ano dito is you need to click the new, yan. Tapos the expert advisor template right here. Tapos pangalanan mo, 'di ba? So, YouTube EMA cross na lang sa atin, candle cross. Kailangan may candle kasi kapag kapag EMA cross, baka dalawang EMA 'yun, 'di ba? Candle cross. Ayan. So, the is no algo. Itong no algo medyo ginagawa pa lang tong website na to. We aim actually to bring coding to traders, 'di ba? Kasi yun naman yung parang hadlang doon talaga eh.
may mga hadlang eh. Anyway, so next nyo lang yan, finish. Ayan. Okay, so ang ganda, di ba? Ayos. So, what are we going to do first? So, very first na gagawin natin is tanggalin natin itong mga comments na ito. These are cold comments, di ba? Ayoko naman itong nakakainis lang siya tignan, di ba? Nakakainis tignan and of course, pero magagamit mo siya in the future. Pag ikaw ang naglagay, may isa ganun eh, di ba? Pasintabi po dun sa mga programmers na nanonood nito. Pero I hope na may matutunan din kayo, di ba? Okay, so what are we going to do first? We are going to type this one. So this is the we need to include the trade library. Diba tama? Trade library ba tawag doon? Trade.mqh. Ayan. Ang hirap ng bago ang iyong keyboard. So, this will actually easy para mapadali yung ating trading. Need natin siya ilagay kasi this has built-in functions na pwede nating magamit, 'di ba? So, ayan. So, okay. So, what's next? So, we need the inputs for the EMA, 'di ba? So, yun naman yung parang kailangan natin eh. Ano bang kailangan natin when we are trying to get the values of this? We need the open of the last candle, open, and the close of the last candle, and we need the EMA. So that's 3 values, diba? So whenever you're in MQL5, ito lang ang gagawin natin dyan. So we need to, of course, lalagay natin na input para at least mapalitan natin and ma-optimize natin, diba? Mahirap naman ang hindi mo ma-optimize yun, diba? EMA period is equals to, let's say, just a random number first. 30. Ayan, 30. Tapos, we're declaring it, diba? So, input, anong next? So, ang EMA may shift, diba? May shift yun, diba? Kung titignan mo yung settings ng EMA, there's a shift right here. Shift or offset, diba? So, gusto rin natin ma-capture yun, diba? Para ma-optimize natin fully, diba? Kasi ang problema kasi natin, when we are trying to translate, we're just translating literal. Hindi natin ino-optimize. That's why most of our EAs fail, diba? Yun yung parang doon. Of course, the time frame, 'di ba? Part siya ng mga i-optimize natin, 'di ba? And kailangan natin siyang i-optimize again para makita natin kung ano talaga yung pinakamagandang setting for that. That's the one of the reason na medyo maraming nahihirapan sa algo trading. And dapat hindi. Actually, dapat pinapadali nito yung ating mga buhay, di ba? So, ayun yung parang doon. So, what's next? So, we need the input ng lot size, di ba? Lot size. So, just copy these codes or just follow these codes para at least hindi ka maano. Kasi mahirap kapag ka-copy paste mo lang yung codes, di ba? Input dapat mo siya you need coding time eh. You need coding time to practice eh, 'di ba? You need the typing time baga, alam mo 'yun. So para hindi siya para masanay ka din, 'di ba? So ang stop loss natin, so whenever I'm trying to create an EA and I tend to make this like this. So stop loss and ako actually input ko lang dito is the double RR. Hindi na ako naglalagay ng TP kasi this is the easiest way to create an EA and create a parang sumusunod na sa risk management somehow kasi you are sure that the TP will be more than the SL by 2 times, 'di ba? So, ayun naman yung parang trading principles natin, 'di ba? Okay, so we are preparing we are preparing the things that we need. So whenever you're going to use a indicator, you need this one. Ayan, EMA values. You need the parang variable to get the values of that EMA. So okay, double EMA values. Okay, so again, double. Ayan, double. Whenever we are using an indicator, again, we need some place to store it, diba? So, yun yung silbi ng array, diba? So, kahit sa lahat to ng indicators, literal na lahat to ng indicators, is kailangan mo ng
a variable to get the values and an array to para paglalagyan. So whenever you're trying to create an EA, ito yung gagawin mo. Of course, we need to declare also the previous close, 'di ba? Kasi kailangan natin 'yun, 'di ba? Kasi ano din eh. Parang well, kailangan natin, 'di ba? Previous close kasi part siya ng analysis natin. You see what we're doing, we are trying to just prepare the things that we need, 'di ba? We need to have those variables open and values para magawa natin yung analysis natin. And ang analysis nga natin is whenever we are going to see a cross above, a cross below sa AMA, 'di ba? Yun yung parang trigger natin to buy and sell, 'di ba? So, what next? So, siguro lagyan natin ng this is another important thing. So, numpos, 'di ba? So, the numpos is ayan. So, the numpos will be what do you call this? Pagbibilang ng positions na bukas kasi another condition na gusto kong nilalagay sa sa mga EAs is dapat wala mo ng trade bago magpasok ng trade, 'di ba? Kasi minsan yun yung parang doon. Anyway, okay. So what is next? So we need to I don't know, medyo eyesore lang sa akin yung int succeeded. So pinapalitan ko siya ng return 0, which is pretty much the same thing. It will return nothing, 'di ba? Or return the value of 0 because ayun. So palitan mo lang yun ng return 0, 'di ba? Okay? So we need to prepare the indicator. So we need to prepare the indicator. Yan, EMA values, IMA. So symbol. So this is a built-in 'di ba? So parang ang mangyayari na lang dito is kukunin natin yung IMA doon sa listahan ng indicators na ready na sa MQL5 tapos gagamitin natin, 'di ba? EMA period, EMA shift. So ito parang pini-fill upan ko lang yung mismong niya, yung mga kailangan ng IMA to work, 'di ba? So whenever you are trying to use a function, usually nagre-require siya ng inputs 'di ba? So these are the inputs natin, 'di ba? So ito rin yung mga inputs na nilagay natin kanina dito, 'di ba? 'Di ba? Ayos, no? Tapos price close. Ayan, ayos. So every line should be most of the lines pala should end in a semicolon. So we can actually check this now. Check. Boom. So the TF is an unexpected. Why? Why is it unexpected? Enum time frames, period current. TF. So enum time frames. Tama naman pala. Okay. So what is next? Ang next natin ay of course, we need to get the values na. So, we are done preparing the EAs. We are done preparing the So, what we will do next is actually, nakalimutan natin to. Ito magpapadali ng buhay natin. The C trade, ayan, the C trade, trade, ayan. So, ito ilagay natin to. Para mabilis yung natin, mabilis yung trading natin and you just have to follow these codes, 'di ba? Para makita natin yung tamang di ba? Okay. So what's next? So what is next? Ay, input pala to dapat, kaya pala nag-error. Input. Ayan. So sorry, Joseph. Lulusutan ko pa eh. Lalo pang dumami. Hindi siya int. Enum time frames na nga siya. Ano ba? Ayan, no errors. Ayun ako po. Diyos ko. Nagre-record ba ako? Baka hindi ako nagre-record. Wait lang. Okay, nagre-record ako. Okay. So, what's next? So, pag na-type mo na to, tong part na to, ayan, ang gagawin na natin is punta na tayo sa on-tick. So, kung mapapansin nyo, there's three major parts ng isang EA. For it to work, we need the on init and the on tick.
and the initialize. So, ang meaning nito is initialize, meaning nito is de-initialize, and meaning nito is on tick. The data that pumapasok sa broker mo every time na may gagawin siya is called the on tick, 'di ba? It's a tick value. Tick data yung pumapasok sa kanya. Kung napapansin mo, gumagalaw taas baba yung ano, it's called the on tick, 'di ba? Yun yung ano. So, may pumapasok na tick. So, ngayon, tayo gusto nating hanapin siya real time. So, that's why sa on tick natin siya ilalagay, 'di ba? So, yun yung parang ano doon. So, whenever you're using a you are using a indicator, so kailangan natin yung copy buffer. So the handle, so nakalagay diyan indicator handle is this one. Itong in-initialize natin, okay? So what's next? The buffer number. So every indicator, kasi ito nagkataon lang na one buffer to. Meaning kasi ng buffer is the data na binibigay sa iyo ng indicator na yon. So nagkataon lang na IMA is one data lang yon per candle, di ba? So 0 ang ilalagay natin dito. So ayan. Tapos ang initial starting point natin, ang gusto ko makuha is the previous candle. So ang gagawin ko is previous candle is 1, di ba? So yun yung parang ang current candle yung gumagalaw-galaw pa is 0. The previous candle is 1. Tapos yung previous 2 candle is 2, 3, 4, 5. So, paatras siya, gano'n, di ba? Ganun tayo mag-identify eh. Tapos, kung ilang values ang gusto natin kunin from that starting position, ang gusto ko lang is 1, di ba? 1. And lalagay natin yung array natin. So, which is called the EMA array. Ayan, ayos. So, what's next? We need to get so ngayon, parang kukunin natin yung kailangan natin. Tapos, gagamitin natin. Ngayon, ganun pa rin yung ginagawa natin. So, prev close is equals to I close, di ba? Di ba? Ang dali na nga ng ngayon eh. Ang dali na nga ng MQL5 eh, di ba? Naanuhin mo na lang. TF, so dapat siya ng TF. And itong shift is, pag nilagay ko dito 0, current candle, kapag nilagay ko dito 1, is the previous candle. So, 1 ang kailangan ko, di ba? So, ayan. So, what's next? Prev open should be I open. Ayan. Tapos, symbol TF and 1 din, di ba? So ngayon, kinuha ko yung previous candle na open and previous candle na close, di ba? So kailangan kasi natin di ba, sa analysis natin, di ba? Okay, so what's next? Ang next naman ay yung number of positions. So kailangan din natin yun, numpos. Ayan, so dineclare natin yun, numpos, di ba? Numpos is equal sa positions total. Ayan, so positions total. Ay, ano ba? Positions total. Okay, equals dapat yan. Diba? So, nakuha na natin lahat ng natin. So, this one for the EMA values, this one for the previous close, this one for the previous open, and the numpos is kung mayroong bang current trade doon sa terminal mo, diba? So, itong mga values na to is the minimum na parang kailangan natin to make the EMA candle cross work. So, for the logic, madali lang, diba? For the logic, if the EMA array, if the previous, kapag cross above, the previous open should be below the EMA. So, the previous open should be below the EMA array. So, yan. So, don't worry, masasanay din kayo kapag sinubukan nyo ng sinubukan. Diba? Array. The end. Dapat yung close kapag cross above is above, di ba? So the previous close, prev close should be above the EMA array. Ayan, ayos, no? Okay. Tapos dapat walang position, di ba? So itong ibig sabihin nito is end. This should happen and this should happen and this should happen also. Diba? So, equals 0. Bago tayo makapagpasok ng
buy trade, 'di ba? So ito is the buy condition. Ayan. Buy condition. Ayan. So dito mangyayari yung buy, dito tayo magba-buy, 'di ba? So pwede natin gawin is gawin na muna natin yung gawin na natin yung sell, 'di ba? Para yun naman yung mahirap dito kasi. Actually, yun naman pag-iisipan mo talaga dito. yung logic eh, 'di ba? Ito, usually itong mga bagay-bagay na to is may sinusunod na mga rules ito eh, 'di ba? Susundan mo na lang, 'di ba? And 'di ba? Okay, so what's next? Ang gagawin nating next ay kapag cross below naman, cross above, siguro lagay natin dito para pag nakuha nyo yung codes natin sa Discord, cross above, magets nyo, di ba? Okay? Cross ay sell condition naman. Sell condition cross below. So, hindi ko na lalagyan ng cuts itong video natin para makuha nyo talaga, 'di ba? Alam mo yun. Dito naman mangyayari yung sell. Pero tama na ba yung condition ng sell? So, dapat kapag cross below, so meaning nag-start yung open sa taas nung EMA, so should be bigger, and dapat nag-ending siya sa baba, which is lower dapat siya. So, ayan. So, ito na yon, di ba? Is a sell, di ba? Ngayon, ano nang gagawin natin? So, let's check. If may errors tayo, benga. Wala naman tayong errors. So, copy nyo lang muna to, di ba? I-post nyo na lang, di ba? Kung ano. Maganda kasi tinatype talaga eh, di ba? So, para makapagpasok tayo ng buy, we need this lines of codes eh, di ba? C trade na ano. So, we need this. Kaya natin nilagay yung C trade para at least direct to the point na tayo, di ba? So, we need to get the ask. And we need to get the symbol info double. Ayan. So, we need to, hayaan mo, madali lang yan. Kopyahin mo lang to line per line muna. Diba? And we need the symbol ask. Ayan. Okay? Tapos, ang next natin is we need the, itong line na to is, ito yung sequence ng pagpasok ng buy trade. Diba? So, yun yung parang, wala tayong magagawa. Diba? Wala tayong magagawa. Yun talaga yung kailangan nating ilagay. Diba? So, the SL price should be equal to ask, 'di ba? Ask. Ayan. So ito 'yon, equal siya dapat dito. Ask minus the stop loss times underscore point. Ayan. Tama na ba 'to? So parang kino-convert lang natin yung SL natin sa maintindihan niya. Don't worry again, dalawa lang naman yan, buy and sell lang yan, 'di ba? So nag-start ka pa lang, ito muna ang pag-aralan mo, yung buy and sell muna, 'di ba? Yung buy and sell na ano yan. So you just have to copy this para at least makita natin. So okay na. So the TP price should be the same. The TP price should be, so parang ganun din to, parang ganun din yung TP price, 'di ba? The TP price, hinahanap natin kasi, di ba? The TP price, kaso ang problema, yung TP price natin is the stop loss din, di ba? The stop loss, pero, syempre, below siya nung ask. Alam mo yun? Stop loss times 2. So, pwede ka nila actually dito na maglagay na lang ng times RR, di ba? So, RR times. So, parang ayan lang din yun, di ba? Ito lang din yung ano natin, okay? So, what's next? So, this align, na-prepare na natin yung kailangan natin. Ang kailangan na natin ngayon is to enter a trade. So, enter a trade is equals to trade.buy. Ayan. So, anong mga kailangan nito, di ba? So, ang kailangan nito is the lot size. So, ayan. So, meron tayo niyan. Ang kailangan nito is the symbol, which is, meron din tayo niyan.
kailangan niya is the price of the current price, 'di ba? The ask price, 'di ba? Ask price. Ayan. Ano pang kailangan niya? Ito, SL. The SL price naman ang kailangan niya, which is ito, kinuha natin, 'di ba? SL price. And of course, the TP price, which is the TP price ang pangalan, 'di ba? Enter. Ano pang kailangan niya? Kailangan niya ng comment. So, tayo siguro lagay tayo comment para maganda. So, this is a buy trade. Ayan. Para, ikaw, kung gusto mo, ilagay kung ano man yung gusto mong ilagay, di ba? So, we're going to repeat this for the sell naman, di ba? So, halos ganun din yon. Papalitan lang natin ng bid. Di ba? Papalitan lang natin ng bid. Tapos, siguro, try natin kopyahin na lang, di ba? Para, okay? Papalitan natin to ng bid. Di ba? Kasi ang ask for ano, di ba? So, again, just follow this line by line and instead ng symbol ask, symbol bid yung kukunin natin, di ba? So, ganon. Okay, so instead na ano dito, bid ang gagamitin natin. And instead na kasi dito sa pag-buy naman talaga, may minus natin sa ask, 'di ba? So sa ilalim siya nung ask eh. Kaso dito naman sa sell, idadagdag naman natin siya sa ask. Alam mo 'yun, idadagdag siya so plus siya dapat. And yung TP nun is pag sell sa baba, 'di ba? Yun yung ano doon. So minus naman. So pretty much the same thing, iba lang talaga ang kanyang signage and syempre, 'di ba? The ask and the bid is the ask and the bid, 'di ba? So yun yung parang ano doon. Okay? So what's next? So ganun din yung ano natin, in trade dot sell naman. Sell. So capital sell dapat. Ayan. So it's pretty much the same thing. So ang gagawin ko na lang is I'll copy this. Ayun lang, tinamad ang koya mo. Ayan. So instead na papalit-palitan ko na lang to ng bid. Ayan. The SL price, TP price, okay din. Okay na yan. This is a sell trade. Okay. Ayos ano? Ayan. Ganda ano. Boom. Ayos. So, again, this is a very simple EA lang naman. Huwag ka masyadong kailangan lang natin siya sundan isa-isa. Kaya mo, mastery will come with repetition naman palagi. So, G lang. Okay lang yan. Okay, so compile. So, we have 3 errors. Ano tong errors na to? Pakiramdam ko, ito, wala ito. Bang. Semicolons lang. Ayan. Okay, again, compile. Boom! 0 errors, di ba? Ayan, ang ganda ng code natin, di ba? Candle cross. So, tingnan natin kung gagana siya. minsan, ano nga, hindi naman gagana. So, anong pangalan ng EA natin? Ang pangalan ng YouTube EMA Candle Cross. YouTube EMA Candle Cross. Of course, medyo marami na akong ginagawang ano. Ayan, just i-backtest na lang natin. Hop, tingnan natin yung mga trades na ginawa niya. Kung tama ba. Ayun oh. Perfect oh. Ayan oh. Perfect oh. Yan oh. Cross above. Boom. Nagpasok ng buy kaso na SL. Diba? So again, ano pa? Ito. Cross below. Yan. Nagpasok ng sell kaso na SL. May nagtitipi naman. Ayan. Ito nagtipi. Cross above the EMA. Nagpasok ng buy, nag-TP. Ang layo ng TP niya. Di ba? Ayun. Very simple but yet very effective. Actually, hindi ko alam kung effective talaga siya. Kasi hindi pa natin na-optimize eh. Pero this is a very parang popular na EE. So, popular na concept. So, I think na magiging profitable naman siya. Tignan natin yung una natin backtest. Uy, kumita tayo ng 36.27 USD. Tapos the graph is, maganda yung graph niya actually. Medyo mahaba lang yung tag dito, loose streak. Pero magagawa naman ng paraan yan with other filters and everything, di ba? So, mukhang okay sa akin to.
1 is to 2 kasi yung risk reward ratio niya. So kahit medyo mababa yung kanyang 36 point ano lang yung 97 lang yung kanyang win rate, eh okay pa din, magiging profitable ka pa din. Basta tama yung ano mo eh, basta tama yung risk reward ratio mo and your SL placement, very reasonable like ours 200 points or 200 pips, 'di ba? Ay 20 pips, 'di ba? So ayan. So you can optimize this na fast generic natin. Tapos optimize natin siguro yung time frame para makita natin kung saan siya pinakamaganda. Iklian lang natin, 'di ba? Ayan, kung saan siya pinakamaganda, and you can conduct quant analysis na with that particular strategy, di ba? Napakadali, di ba? Anyway, so ayan, so profitable siya sa 12 minutes. Wow. Yan pala eh, oh. Ayos, so 274 trades. Very nice. It's a very nice EA. Very nice concept. 38.32%, di ba? Ayos din, ganda. Ganda. Kaso ang problema, the losing streak again. Itong mga losing streak is, ito na yung goal natin na ma-improve. Pero all in all, kapag sinunod mo lang siya sa 12 minutes, medyo at with the third, ayun ba pala, hindi pa natin to na ano, na-improve, di ba? Yung ano niya, yung kanyang period. Anyway, ayun. So if you want the codes, well, I teach coding for traders, yung enough to algo trade, 'di ba? Para makapag-transition ko na from manual trading to algo trading, 'di ba? And this is the right way, not the martingale, not the grid way. Yun ay mga volume trading lang, 'di ba? So if you want, you go to the link. You want to learn more about our course. And ayun. So this is a free EA na for you if you want to this. So